Greetings, esteemed learners. Welcome to a day filled with blessings and knowledge. Get ready to embark on an exciting journey of learning and enjoyment with us in this video. Today, we will delve into the fascinating world of correctional administration, focusing on the 10 key topics covered in Criminology Board Exam Reviewer Set 5A. Your safety is our utmost priority, so let's ensure a secure and engaging learning experience together. May God's blessings always accompany you. Join us on the enlightening voyage ahead, right here on the Teacher Lumabon YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. What is the type of jails under the supervision of the BJMP? Letter A, Bureau of Corrections. Letter B, City and Municipal Jails. Letter C, Lock-up Jails. Letter D, Insular Jails. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The type of jails under the supervision of the BJMP is city and municipal jails. Choice B. Ang uri ng mga kulungan sa ilalim ng pangangasiwa ng BJMP ay city at municipal jails. Choice B. Explanation. Paliwanag. Isa. Bureau of Corrections (BuCor). The Bureau of Corrections is a separate government agency responsible for the management and rehabilitation of convicted criminals serving sentences of more than 3 years. These are inmates serving in national penitentiaries and not under the supervision of the BJMP. Bureau of Corrections (BuCor). Ang Bureau of Corrections ay isang hiwalay na ahensya ng gobyerno na responsable para sa pamamahala at rehabilitasyon ng mga nahatulang kriminal na nasentensyahan ng higit sa 3 taon. Ito ay mga bilanggo na naglilingkod sa mga pambansang bilangguan at hindi sa ilalim ng pangangasiwa ng BJMP. 2. City and Municipal Jails. These are jails under the direct supervision and control of the Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. City jails are located in cities, while municipal jails are situated in municipalities. They house detainees who are either awaiting trial or serving sentences of 3 years or less. City at municipal jails, ito ay mga kulungan sa ilalim ng direktang pangangasiwa at kontrol ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Ang mga kulungan ng lungsod ay matatagpuan sa mga lungsod, habang ang mga kulungan ng munisipyo ay matatagpuan sa mga munisipalidad. Naglalagay sila ng mga detenido na naghihintay ng paglilitis o nagsisilbi ng mga sentensya na 3 taon o mas mababa. 3. Lock-up jails. Lock-up jails are under the control and supervision of local police stations. They serve as temporary holding facilities for individuals who are arrested and detained for a short period before being transferred to regular jails or released, depending on the outcome of the investigation or court proceedings. Lock-up jails. Ang mga lock-up na kulungan ay nasa ilalim ng kontrol at pangangasiwa ng mga lokal na istasyon ng pulisya. Ang mga ito ay nagsisilbing pansamantalang paghawak ng mga pasilidad para sa mga individual na inaresto at nakakulong sa maikling panahon bago inilipat sa mga regular na kulungan o pinalaya, depende sa resulta ng investigasyon o paglilitis sa korte. 4. Insular jails. The term insular jails is not commonly used, and it is not a specific type of jail under the BJMP or any other government agency in the Philippines. Insular jails. Ang terminong insular jails ay hindi karaniwang ginagamit at ito ay hindi isang partikular na uri ng kulungan sa ilalim ng BJMP o anumang iba pang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas. In summary, the type of jails under the supervision of the BJMP are city and municipal jails, choice B. Sa buod, ang uri ng mga kulungan sa ilalim ng pangangasiwa ng BJMP ay city at municipal jails, choice B. Provincial jails were first established in 1910 under the American regime. At present, who supervises and controls the said jails? Letter A, BJMP. Letter B, Provincial Government. Letter C, DOJ. Letter D, Municipal or City Mayor. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is B. Provincial Government.
Ang sagot ay B. Pamahalaang panlalawigan. The choices are as follows. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. BJMP. The Bureau of Jail Management and Penology is an attached agency of the Department of the Interior and Local Government, DILG. It is responsible for the supervision and control of all city, municipal, and district jails in the Philippines. BJMP. Ang Bureau of Jail Management and Penology ay isang attached agency ng Department of the Interior and Local Government, DILG. Ito ay responsable para sa pangangasiwa at kontrol ng lahat ng mga kulungan ng lungsod, munisipyo, at distrito sa Pilipinas. Provincial Government. The provincial government is the local government unit that governs a province in the Philippines. It is responsible for the supervision and control of all provincial jails in the province. Pamahalaang panlalawigan. Ang pamahalaang panlalawigan ay ang unit ng pamahalaang lokal na namamahala sa isang lalawigan sa Pilipinas. Ito ay responsable para sa pangangasiwa at kontrol ng lahat ng mga kulungan ng probinsya sa lalawigan. DOJ. The Department of Justice is the national government agency that is responsible for the administration of justice in the Philippines. It does not have direct supervision and control over provincial jails. DOJ. Ang kagawaran ng hustisya ay ang pambansang ahensya ng pamahalaan na responsable sa pangangasiwa ng hustisya sa Pilipinas. Wala itong direktang pangangasiwa at kontrol sa mga kulungan sa probinsya. Municipal or City Mayor. The municipal or city mayor is the chief executive of a municipality or city in the Philippines. They do not have direct supervision and control over provincial jails. Munisipyo o City Mayor. Ang municipal o city mayor ay ang punong tagapagpaganap ng isang munisipalidad o lungsod sa Pilipinas. Wala silang direktang pangangasiwa at kontrol sa mga kulungan sa probinsya. What is the primary purpose of imprisonment? Letter A. Rehabilitation and reformation. Letter B. To stand trial. Letter C. Punishment. Letter D. Socialization. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is C. Punishment. Ang sagot ay C. Parusa. The other choices are not the primary purpose of imprisonment. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi ang pangunahing layunin ng pagkakulong. Rehabilitation and reformation is a secondary purpose of imprisonment. It is the goal of many prison systems to rehabilitate prisoners so that they can become productive members of society after they are released. However, punishment is the primary purpose of imprisonment. Ang rehabilitasyon at reforma ay pangalawang layunin ng pagkakulong. Layunin ng maraming sistema ng bilangguan na ay rehabilitate ang mga bilanggo upang sila ay maging produktibong miyembro ng lipunan pagkatapos nilang makalaya. Gayunpaman, ang parusa ang pangunahing layunin ng pagkakulong. To stand trial is not the primary purpose of imprisonment. Prisoners are not imprisoned until they have been convicted of a crime and sentenced to imprisonment. Ang humarap sa paglilitis ay hindi ang pangunahing layunin ng pagkakulong. Ang mga bilanggo ay hindi nakakulong hanggang sa sila ay nahatulan ng isang krimen at nasentensyahan ng pagkakulong. Socialization is not the primary purpose of imprisonment. While prisons can provide opportunities for prisoners to socialize with each other, this is not the primary purpose of imprisonment. Ang pagsasapanlipunan ay hindi ang pangunahing layunin ng pagkakulong. Habang ang mga kulungan ay maaaring magbigay ng mga pagkakataon para sa mga bilanggo na makihalubilo sa isa't isa, hindi ito ang pangunahing layunin ng pagkakulong. The purpose of imprisonment is to punish criminals for their crimes. Punishment is a way of deterring crime and ensuring that criminals pay a debt to society for their actions. It is also a way of protecting society from criminals. Ang layunin ng pagkakakulong ay parusahan ang mga kriminal sa kanilang mga krimen. Ang parusa ay isang paraan ng pagpigil sa krimen at pagtiyak na ang mga kriminal ay nagbabayad ng utang sa lipunan para sa kanilang mga aksyon. Isa rin itong paraan ng pagprotekta sa lipunan mula sa mga kriminal. The other choices are secondary purposes of imprisonment. Rehabilitation and reformation are important goals of many prison systems, but they are not the primary purpose of imprisonment. Standing trial and socialization are not primary purposes of imprisonment at all. Ang iba pang mga pagpipilian ay pangalawang layunin ng pagkakulong. Ang rehabilitasyon at reforma ay mahalagang layunin ng maraming sistema ng bilangguan, ngunit hindi ito ang pangunahing layunin ng pagkakulong. Ang nakatayong paglilitis at pagsasapanlipunan ay hindi pangunahing layunin ng pagkakulong.
which is a place of confinement for persons awaiting trial or court action and where the convicted offenders serve short sentences or penalty of imprisonment. Letter A. Jail. Letter B. Lockup. Letter C. Penitentiary. Letter D. Detention cells. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Jail. Ang tamang sagot ay A. Kulungan. Explanation. Paliwanag. A jail is a place of confinement where individuals who are awaiting trial or court action are held, as well as where convicted offenders serve short sentences or penalties of imprisonment. Jails are typically run by local authorities, and they are used to hold individuals who are arrested for various offenses, awaiting their day in court. They can also house individuals who have been convicted of minor offenses and are serving short-term sentences, usually for a year or less. Ang kulungan ay isang lugar ng pagkakulong kung saan ang mga individual na naghihintay ng paglilitis o aksyon ng korte ay gaganapin, gayon din kung saan ang mga nahatulang nagkasala ay naghahatid ng mga maikling sentensya o mga parusa ng pagkakulong. Ang mga kulungan ay karaniwang pinamamahalaan ng mga lokal na awtoridad, at ginagamit ang mga ito upang hawakan ng mga individual na inaresto para sa iba't ibang mga pagkakasala, naghihintay ng kanilang araw sa korte. Maaari rin nilang tahanan ng mga individual na nahatulan ng mga maliliit na pagkakasala at nagsisilbi ng mga panandaliang sentensya, kadalasan sa loob ng 1 taon o mas kaunti. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. B. Lockup. A lockup is a general term that can refer to any place where people are temporarily detained, but it is not specific to the context of awaiting trial or serving short sentences. It can include police station holding cells or other temporary holding facilities. Lockup. Ang lockup ay isang pangkalahatang termino na maaaring tumukoy sa anumang lugar kung saan pansamantalang nakakulong ang mga tao, ngunit hindi ito partikular sa konteksto ng paghihintay ng paglilitis o paghahatid ng maiikling pangungusap. Maaaring kabilang dito ang mga istasyon ng pulisya na may hawak ng mga selda o iba pang pansamantalang paghawak ng mga pasilidad. C. Penitentiary. A penitentiary is a more specific term for a high-security prison or correctional facility where convicted felons serve longer sentences, typically for serious crimes. Penitentiaries are not typically used for individuals awaiting trial or serving short sentences. Penitentiary. Ang isang penitentiary ay isang mas partikular na termino para sa isang high-security na bilangguan o correctional facility kung saan ang mga nahatulang felon ay naghahatid ng mas mahabang sentensya, karaniwang para sa mga seryosong krimen. Ang mga penitentiary ay hindi karaniwang ginagamit para sa mga individual na naghihintay ng paglilitis o paghahatid ng mga maiikling pangungusap. D. Detention cells. Detention cells are places where individuals are temporarily held in custody, often by law enforcement, until they can be processed, released, or transferred to a more permanent holding facility like a jail or prison. While detention cells are part of the process, they are not the specific location for both persons awaiting trial and convicted offenders serving short sentences as mentioned in the question. Mga detention cell. Ang mga detention cell ay mga lugar kung saan ang mga individual ay pansamantalang nakakulong, kadalasan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, hanggang sa sila ay maproseso, mapalaya, o mailipat sa isang mas permanenteng pasilidad ng pagpigil tulad ng isang kulungan o bilangguan. Bagamat bahagi ng proseso ang mga detention cell, hindi sila ang partikular na lokasyon para sa parehong mga taong naghihintay ng paglilitis at mga nahatulang nagkasala na naghahatid ng mga maiikling pangungusap gaya ng binanggit sa tanong. In conclusion, a jail is the appropriate choice for a place of confinement for both individuals awaiting trial and convicted offenders serving short sentences. Sa conclusion, ang kulungan ay ang naangkop na pagpipilian para sa isang lugar ng pagkakulong para sa parehong mga individual na naghihintay ng paglilitis at mga nahatulang nagkasala na naghahatid ng mga maikling pangungusap. Which is a warrant issued by the court bearing its seal and signature of the judge directing the jail or prison authorities to receive the convicted offender for service of a sentence or detention. Letter A. Mitimus. Letter B. Detention mitimus. Letter C. Sentence mitimus. Letter D. Detention warrant. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Sentence mitimus.
Ang tamang sagot ay si pangungusap mitimus. A mitimus is a warrant issued by the court bearing its seal and signature of the judge directing the jail or prison authorities to receive the convicted offender for service of a sentence or detention. The term mitimus is derived from the Latin word mittere, which means to send. Ang mitimus ay isang warrant na inilabas ng korte na may tatak nito at pirma ng hukom na nag-uutos sa kulungan o mga awtoridad sa bilangguan na tanggapin ang nahatulang nagkasala para sa serbisyo ng isang sentensya o detention. Ang terminong mitimus ay nagmula sa salitang Latin na mittere na nangangahulugang magpadala. The other choices are incorrect. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama. A mitimus is a general term for a warrant issued by the court to commit someone to imprisonment. It does not specifically refer to a warrant for the service of a sentence. Ang mitimus ay isang pangkalahatang termino para sa isang warrant na inisyu ng hukuman upang italaga ang isang tao sa pagkakulong. Hindi ito partikular na tumutukoy sa isang warrant para sa serbisyo ng isang pangungusap. Detention mitimus is a type of mitimus that is used to order the detention of a person who is awaiting trial. It is not used to order the service of a sentence. Detention ng mitimus ay isang uri ng mitimus na ginagamit para ipag-utos ang pagkulong sa isang taong naghihintay ng paglilitis. Hindi ito ginagamit upang mag-order ng serbisyo ng isang pangungusap. The detention warrant is a warrant issued by the court to authorize the arrest and detention of a person. It is not used to order the service of a sentence. Ang detention warrant ay isang warrant na inilabas ng korte upang pahintulutan ang pag-aresto at pagkulong ng isang tao. Hindi ito ginagamit upang mag-order ng serbisyo ng isang pangungusap. The maintenance or care and protection accorded to people who by authority of law are temporarily incarcerated for violation of laws and also those who were sentenced by the court to serve judgment is called. Letter A. Custody. Letter B. Safekeeping. Letter C. Classification. Letter D. Caring. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is, A. Custody. Ang tamang sagot ay, A. Kustodiya. Explanation. Paliwanag. The term used to describe the maintenance, care, and protection provided to individuals who are temporarily incarcerated for violating laws or those who have been sentenced by the court to serve judgment is, custody. Ang terminong ginamit upang ilarawan ang pagpapanatili, pangangalaga, at proteksyon na ibinibigay sa mga individual na pansamantalang nakakulong dahil sa paglabag sa mga batas o sa mga nahatulan ng hukuman upang maghatid ng hatol ay custody. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. B. Safekeeping. Safekeeping generally refers to the act of keeping something or someone in a secure and protected manner. While it is related to the care and protection aspect mentioned in the question, it is not the specific term used to describe the situation described in the question. Pag-iingat. Ang pag-iingat ay karaniwang tumutukoy sa pagkilos ng pag-iingat ng isang bagay o isang tao sa isang ligtas at protektadong paraan. Bagamat nauugnay ito sa aspeto ng pangangalaga at proteksyon na binanggit sa tanong, hindi ito ang partikular na terminong ginamit upang ilarawan ang sitwasyong inilarawan sa tanong. C. Classification. Classification refers to the process of categorizing or organizing things or individuals into different groups based on certain criteria. While classification might be a part of the overall process within a correctional facility, it does not fully encompass the idea of maintenance, care, and protection provided to inmates. Klasifikasyon. Ang klasifikasyon ay tumutukoy sa proseso ng pagkakategorya o pag-oorganisa ng mga bagay o individual sa iba't ibang grupo batay sa ilang pamantayan. Bagamat ang pag-uuri ay maaaring bahagi ng pangkalahatang proseso sa loob ng pasilidad ng pagwawasto, hindi ito ganap na sumasaklaw sa ideya ng pagpapanatili, pangangalaga, at proteksyon na ibinibigay sa mga bilanggo. D. Caring. While caring is related to the general idea of providing care and protection, it is not the specific term used to describe the overall system or process involved in the incarceration or sentencing of individuals who have violated the law. Pag-aalaga. Bagamat ang pag-aalaga ay nauugnay sa pangkalahatang ideya ng pagbibigay ng pangangalaga at proteksyon, hindi ito ang partikular na terminong ginamit upang ilarawan ang pangkalahatang sistema o prosesong kasangkot sa pagkakulong o pagsentensya sa mga individual na lumabag sa batas.
In summary, the term that specifically describes the maintenance, care, and protection provided to individuals who are incarcerated or sentenced by the court is custody, making option A the correct choice. Sa buod, ang terminong partikular na naglalarawan sa pagpapanatili, pangangalaga, at proteksyon na ibinibigay sa mga individual na nakakulong o sinintensyahan ng hukuman ay custody, na ginagawang tamang pagpipilian ang opsyon A. Which of this refers to the assigning or grouping of offenders according to their sentence, gender, age, nationality, health, criminal record, etc.? Letter A. None of these. Letter B. Custody. Letter C. Security. Letter D. Safekeeping. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. None of these. Ang tamang sagot ay A. Wala sa mga ito. Explanation. Paliwanag. None of this refers to the assigning or grouping of offenders according to their sentence, gender, age, nationality, health, criminal record, etc. Wala sa mga ito ang tumutukoy sa pagtatalaga o pagpapangkat ng mga nagkasala ayon sa kanilang sentensya, kasarian, edad, nasyonalidad, kalusugan, record ng kriminal, at iba pa. Let's briefly explain the other choices. Ipaliwanag natin ng maikli ang iba pang mga pagpipilian. B. Custody is not the correct answer because custody refers to the general care and control of offenders, regardless of their individual characteristics. Ang kustodiya ay hindi ang tamang sagot dahil ang kustodiya ay tumutukoy sa pangkalahatang pangangalaga at kontrol ng mga nagkasala, anuman ang kanilang mga individual na katangian. C. Security is not the correct answer because security generally refers to measures taken to protect individuals and property from harm, theft, or damage. While security may be a factor considered in custody arrangements, it does not specifically refer to the grouping of offenders based on their characteristics. Ang seguridad ay hindi ang tamang sagot dahil ang seguridad ay karaniwang tumutukoy sa mga hakbang na ginawa upang protektahan ang mga individual at ari-arian mula sa pinsala, pagnanakaw, o pinsala. Bagamat ang seguridad ay maaaring isang salik na isinasaalang-alang sa mga kaayusan sa pag-iingat, hindi ito partikular na tumutukoy sa pagpapangkat ng mga nagkasala batay sa kanilang mga katangian. D. Safekeeping is not the correct answer either, as safekeeping primarily refers to the act of keeping something or someone safe and secure. While it is related to custody in a broad sense, it does not encompass the act of grouping offenders based on their characteristics as described in the question. Ang pag-iingat ay hindi rin ang tamang sagot dahil ang pag-iingat ay pangunahing tumutukoy sa pagkilos ng pag-iingat ng isang bagay o isang tao na ligtas at secure. Bagamat nauugnay ito sa pag-iingat sa malawak na kahulugan, hindi nito sinasaklaw ang pagkilos ng pagpapangkat ng mga nagkasala batay sa kanilang mga katangian tulad ng inilarawan sa tanong. The institution for dangerous but not incorrigible prisoners in the Philippines is the Letter A. NBP. Letter B. Medium Security Institution. Letter C. Maximum Security Institution. Letter D. Minimum Security Institution. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The answer to the question is B. Medium Security Institution. Ang sagot sa tanong ay B. Medium Security Institution. The choices are as follows. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod. A. NBP. The National Bilibid Prison, NBP, is the highest security prison in the Philippines. It houses the most dangerous prisoners, including those convicted of heinous crimes. NBP. Ang National Bilibid Prison, NBP, ay ang pinakamataas na bilangguan ng seguridad sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang pinakamapanganib na mga bilanggo, kabilang ang mga nahatulan ng mga karumal-dumal na krimen. B. Medium Security Institution. Medium security institutions are for prisoners who are considered to be dangerous but not incorrigible. They are typically housed in facilities that have more security than minimum security institutions, but less security than maximum security institutions. Katamtamang institusyon ng seguridad. Ang mga institusyon ng katamtamang seguridad ay para sa mga bilanggo na itinuturing na mapanganib ngunit hindi nababago.
Karaniwang inilalagay ang mga ito sa mga pasilidad na may higit na seguridad kaysa sa mga minimum na institusyong pangseguridad, ngunit mas kaunting seguridad kaysa sa pinakamataas na institusyong pangseguridad. See Maximum Security Institution. Maximum security institutions are for prisoners who are considered to be the most dangerous. They are typically housed in facilities that have the highest level of security, with limited contact with the outside world. Pinakamataas na institusyon ng seguridad. Ang pinakamataas na institusyon ng seguridad ay para sa mga bilanggo na itinuturing na pinakamapanganib. Karaniwang inilalagay ang mga ito sa mga pasilidad na may pinakamataas na antas ng seguridad, na may limitadong pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. The Minimum Security Institution. Minimum security institutions are for prisoners who are considered to be the least dangerous. They are typically housed in facilities that have very little security, and prisoners may be allowed to have more freedom of movement. Minimum security institution. Ang pinakamababang institusyon ng seguridad ay para sa mga bilanggo na itinuturing na hindi gaanong mapanganib. Karaniwang inilalagay ang mga ito sa mga pasilidad na may napakakaunting seguridad, at maaaring payagan ng mga bilanggo na magkaroon ng higit na kalayaan sa paggalaw. The answer B. Medium security institution is the correct answer because it is the type of institution that is designed for prisoners who are dangerous but not incorrigible. These prisoners are considered to be a threat to public safety, but they are not considered to be beyond rehabilitation. Medium security institutions provide a level of security that is appropriate for these prisoners, while also allowing them to participate in programs that can help them to rehabilitate. Ang sagot B. Ang medium security institution ay ang tamang sagot dahil ito ang uri ng institusyon na idinisenyo para sa mga bilanggo na mapanganib ngunit hindi nababago. Ang mga bilanggo na ito ay itinuturing na isang banta sa kaligtasan ng publiko, ngunit hindi sila itinuturing na lampas sa rehabilitasyon. Ang mga institusyon ng katamtamang seguridad ay nagbibigay ng antas ng seguridad na angkop para sa mga bilanggo na ito, habang pinapayagan din silang lumahok sa mga programa na makakatulong sa kanilang rehabilitasyon. The other choices are incorrect because they are not the type of institution that is designed for dangerous but not incorrigible prisoners. The NBP is a maximum security institution, which is designed for the most dangerous prisoners. Minimum security institutions are designed for the least dangerous prisoners. Ang iba pang mga pagpipilian ay hindi tama dahil hindi sila ang uri ng institusyon na idinisenyo para sa mga mapanganib ngunit hindi nababagong mga bilanggo. Ang NBP ay isang pinakamataas na institusyon ng seguridad na idinisenyo para sa mga pinakamapanganib na bilanggo. Ang pinakamababang institusyong pangseguridad ay idinisenyo para sa mga bilanggo na hindi gaanong mapanganib. The act of grace from a sovereign power inherent in the state which exempts an individual from the punishment that the law imposes or prescribes for his crime, extended by the President through the recommendation of the Board of Parole and Pardon is called. Letter A. Amnesty. Letter B. Parole. Letter C. Pardon. Letter D. Probation. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is C. Pardon. Ang tamang sagot ay C. Pardon. Explanation. Paliwanag. Pardon is the act of grace or forgiveness granted by a sovereign power, in this case, the state or the president, to exempt an individual from the punishment that the law imposes or prescribes for their crime. When someone receives a pardon, it means that their conviction is forgiven, and they are relieved from the penalties associated with their offense. Ang pardon ay ang gawa ng biyaya o pagpapatawad na ipinagkaloob ng isang pinakamataas na kapangyarihan, sa kasong ito, ang Estado o ang Pangulo, upang ilibre ang isang individual sa parusang ipinapataw o itinatakda ng batas para sa kanilang krimen. Kapag ang isang tao ay nakatanggap ng pardon, nangangahulugan ito na ang kanilang paghatol ay pinatawad, at sila ay hinalinhan mula sa mga parusang nauugnay sa kanilang pagkakasala. Here's a brief explanation of the other choices. Narito ang isang maikling paliwanag ng iba pang mga pagpipilian. A. Amnesty. Amnesty is a broader form of forgiveness granted by the government, usually for a group of individuals who have committed certain offenses. It is a pardon extended to a large number of people at once, often for political reasons or to promote national reconciliation. Amnestiya. Ang amnestiya ay isang mas malawak na anyo ng pagpapatawad na ibinibigay ng gobyerno, kadalasan para sa isang grupo ng mga individual na nakagawa ng ilang mga pagkakasala.
Ito ay isang pagpapatawad na ipinaabot sa isang malaking bilang ng mga tao ng sabay-sabay, kadalasan para sa mga kadahilanang pampulitika o upang itaguyod ang pambansang pagkakasundo. B. Parole. Parole is the conditional release of a prisoner before they have served their full sentence. It involves the prisoner agreeing to follow certain conditions and being supervised by a parole officer. Parole is granted after an individual has served a portion of their sentence in prison. Parole. Ang parole ay ang kondisyonal na pagpapalaya ng isang bilanggo bago nila pagsilbihan ang kanilang buong sentensya. Kabilang dito ang pagsang-ayon ng bilanggo na sundin ang ilang mga kondisyon at pinangangasiwaan ng isang opisyal ng parole. Ang parole ay ibinibigay pagkatapos ang isang individual ay makapagsilbi ng bahagi ng kanilang sentensya sa bilangguan. Deprobation. Probation is a period of supervision given to an individual convicted of a crime instead of serving time in prison. During probation, the person must comply with specific conditions set by the court and be regularly monitored by a probation officer. Probation. Ang probasayon ay isang panahon ng pangangasiwa na ibinibigay sa isang individual na nahatulan ng isang krimen sa halip na magsilbi ng oras sa bilangguan. Sa panahon ng probasayon, ang tao ay dapat sumunod sa mga partikular na kondisyon na itinakda ng hukuman at regular na sinusubaybayan ng isang opisyal ng probasayon. In this context, the act of grace that exempts an individual from punishment by the President through the recommendation of the Board of Parole and Pardon is specifically referred to as a pardon, option C. Sa kontekstong ito, ang akto ng biyaya na naglilibre sa isang individual sa parusa ng Pangulo sa pamamagitan ng rekomendasyon ng lupon ng parole at pardon ay partikular na tinutukoy bilang isang patawad, option C. Under the Prison Service Manual, the prescribed color of prison uniform for maximum security prisons is Letter A. Orange. Letter B. Brown. Letter C. Stripe orange. Letter D. Blue. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5, 4, 3, 2, 1. The correct answer is A. Orange. Ang tamang sagot ay A. Orange. Explanation. Paliwanag. Under the Prison Service Manual, the prescribed color of prison uniform for maximum security prisons is typically orange. The choice of orange color serves several purposes. Sa ilalim ng manual ng serbisyo sa bilangguan, ang inireseta na kulay ng uniforme ng bilangguan para sa pinakamataas na seguridad ng mga bilangguan ay karaniwang orange. Ang pagpili ng kulay kahel ay nagsisilbi ng ilang mga layunin. Isa. Visibility. Orange is a bright color that stands out easily, making it easier for prison staff to identify inmates quickly, especially in large correctional facilities. Visibility. Ang orange ay isang maliwanag na kulay na madaling namumukod-tangi, na ginagawang mas madali para sa mga kawani ng bilangguan na makilala ang mga bilanggo ng mabilis, lalo na sa malalaking pasilidad ng pagwawasto. 2. Identification. Different security levels in prisons often have different uniform colors to help staff and other inmates recognize the security level of an individual at a glance. In some cases, maximum security inmates may be required to wear orange uniforms to distinguish them from inmates with different security classifications. Pagkakakilanlan, ang iba't ibang antas ng seguridad sa mga bilangguan ay kadalasang may magkakaibang kulay upang matulungan ang mga kawani at iba pang mga bilanggo na makilala ang antas ng seguridad ng isang individual sa isang sulyap. Sa ilang mga kaso, maaaring kailanganin ng mga bilanggo na may pinakamataas na seguridad na magsuot ng orange na uniforme upang makilala sila mula sa mga bilanggo na may iba't ibang klasifikasyon ng seguridad. 3. Psychological impact. The color orange can have psychological effects on individuals, potentially promoting feelings of confinement and caution. This effect is believed to contribute to maintaining order and discipline within the prison environment. Psikolohikal na epekto. Ang kulay na kahel ay maaaring magkaroon ng psikolohikal na epekto sa mga individual, na posibleng magsulong ng damdamin ng pagkakulong at pag-iingat. Ang epektong ito ay pinaniniwalaang nakakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan at disiplina sa loob ng kapaligiran ng bilangguan. It's worth noting that the specific uniform color may vary from one jurisdiction or prison system to another, but orange is a commonly used color for maximum security prison uniforms. Kapansin-pansin na ang partikular na uniformeng kulay ay maaaring mag-iba mula sa isang jurisdiksyon o sistema ng bilangguan patungo sa isa pa, ngunit ang orange ay isang karaniwang ginagamit na kulay para sa mga uniforme ng bilangguan na may pinakamataas na seguridad.
I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic on criminology, correctional administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumabon YouTube channel.